May mga knockout na normal lang sa bawat laban. At meron ding mga sandaling binabago ang buong buhay ng isang boksingero. May 2, 2009, isang boksingerong nire-respeto, iniidolo at kinatatakutan sa ibabaw ng lona. Kampante at alam niyang tatapusin niya ang pamamayagpag at kasikatan ng ating pambansang kamao. Pumasok sa ring na may apoy, ibig sabihin, determinadong manalo. Pero sa loob lang ng 2 brutal na rounds, hindi lang titulo ang kinuha ni Pacquiao. Kinuha niya ang kumpiyansa, ang pulso at ang liwanag. Dahil hindi lahat ng suntok ay sa pangalang tumatama. Yung iba, umaabot hanggang kaluluwa. At para kay Ricky Hatton, doon pa lang nagsimula ang tunay na laban pagkatapos ng huling bell. I've done that, I've climbed that mountain, I've won all them titles, I've done all this, I've done all that. What have I got now? I've got nothing and that, and then you go deeper and deeper. And as problems come along, like personal problems, we're falling out with the family and my trainer and getting beat by Pacquiao and having to retire. Isang 1-2 combination muna sa like and subscribe button. Sa kasagsagan ng kanyang karera, si Ricky Hatton ay isang halimaw sa ring, agresibo, matibay at walang takot. Tinaguriang The Hitman at nakapagtala ng 43-0 na record. Ang pinakamatingkad niyang tagumpay ay noong giniba niya ang legend na si Kostya Tszyu taong 2005. Si Hatton ay kilala sa matinding pressure, matalas na body shots at laging umaabante. Dahilan kung bakit naging icon ng United Kingdom. Sa katunayan, pinarangalan siya at titulado bilang member of the Most Excellent Order of the British Empire na kadalasang binibigay sa mga citizen na nagbuwis ng buhay para sa bayan. At ang pinaka-achievement naman ni Hatton sa boxing ay nang kilalanin bilang Fighter of the Year taong 2005 dahil yan sa exciting niyang estilo na parang Meksikano. Kaya tinuturing na bangungot para sa teknikal na boksingero. At nang lampasuhin ni Hatton ang 140 pounds ay naubusan ng kalaban. Kaya kailangang umakyat ng 147 para harapin si Floyd Mayweather Jr. I'd like to think I'm the best, the most exciting pound-for-pound fighter in the world. I mean, Floyd's disrespected me all week. I found it funny that he's disrespected me and said the things that he's done to me all week. But I'm the one that seemed to have been doing I've taught the talk, as they keep saying. But bago ang pagtutuos ay sobrang taas ng kumpiyansa ni Hatton, mga brad. December 8, 2007, sold out ang MGM Grand Las Vegas. Lumapag si Ricky Hatton sa venue na may libo-libong taga-suporta sa likod niya. Sa kabilang corner, nakatayo ang maestro ng sweet science, Floyd Mayweather Jr. Kalmado, kalkulado, halos walang makagalos. Meron din kasing mga taktika na ginagamit si Mayweather tulad ng pangyayakap at kung ano pa para ma-neutralize ang agresor. Ang problema kasi sa estilo ni Hatton ay panay lusob kaya madaling i-counter. Sa katunayan, may mga moments naman si Hatton kaso lang sa 10th round ay sapul siya sa isang check hook counter. Sa sobrang solid ng pagtama, hindi agad nakarecover ang Briton kaya bumagsak ulit at tuluyang itinigil. Nagkaroon pa ulit ng back-to-back win si Hatton taong 2008 at sa taong 2009 pagkatapos ipagretiro ni Pacquiao si De La Hoya, sunod agad tinarget ang nooy kampiyon na si Hatton. Ganon pa rin, sobrang confident na halos nagiging tunog-hambog na si Ricky at minaliit ang kakayahan ni Pacquiao. I think you should be worrying a bit more about my power than the other way around. I don't think it'll go to decision. I genuinely believe that we don't fight like decision type fighters. Manny goes to knockout. I go for the knockout. He's been stopped twice by body shots. I hope he's approved on that body and that chin, because he's going to get hit by the biggest man he's ever fought. Si Floyd Mayweather Sr. na mismo ang trainer niya at pati ito ay panay trash talk hindi lang kay Manny. Oh, running. That's what he improved on. He learned how to run a little faster, but he can still be cut off. You can run, but you can't hide in this situation. Pati rin kay Freddy.
when the fight is over, do you two guys go back to being friends, or does this dialogue continue? We've never been friends. Never been friends. We never been friends. You've known each other a long He time. disrespects me for every day. He calls me cockroach, stuff like that. Why would I be his friend? But why didn't he hire you? He fired you for me. He hired fired me. you for me. You know why? Because I'm better than you. No, he. Binansagang The Battle of the East and West, Pilipinas kontra Britanya. Kung gaano kasikat si Pacquiao sa panahong to ay hindi nagpahuli ang fans ni Hatton na talagang puno ang venue. Sa unang round pa lang ay medyo tensyonado ang Briton habang kalmado at kumakounter lang ang Pinoy. Sumobra si Hatton sa kumpiyansa kaya pinarusahan agad at bumagsak ng 2 beses. Ang dating sigawan ng mga British fans ay napalitan ng hiyawan ng mga solid Pinoy fans. At sa second round, abay alam nyo na kung ano ang nangyari. Ito ang knockout na nagpasemento sa ligasiya ni Pacquiao bilang pound for pound king sa panahong ito. Kahit hanggang ngayon ay hindi pa rin makalimutan ng mga British boxing fans ang mapait na sinapit ng pambato nila. Pero ang tunay na sugat hindi lang sa pisikal na aspeto, kundi sa kalooban mismo. Ang dating undefeated British icon na minsang nasa pedestal ay biglang naglaho sa spotlight. Sa likod ng kamera, nagsimula ang matinding laban ni Hatton kontra sa refleksyon niya sa salamin. Nagsimulang makaramdam ng matinding depresyon, nawalan ng direksyon, nalulong sa droga, alak at umabot pa sa punto na muntik nang kitilin ang sariling buhay. Ang suntok ni Pacquiao ay hindi lang basta pang knockout punch. Ito ay naging simula ng pinakamadilim na kabanata ng kanyang buhay. November 24, 2012, mahigit 3 taon pagkatapos ng lahat, muling bumalik kontra sa isang unknown fighter ng Ukraine. Todo suporta pa rin ang mga fans niya sa pag-asang makakabalik si Hatton sa rurok ng kanyang karera. Sa mga unang rounds ay parang bumalik ang prime hitman sa lona. Agresibo, buo ang loob, pero habang tumatagal ay bumagal ang katawan. Kumupas ang timing. At sa 9th round, isang malinis na left hook sa katawan, napaluhod at hindi na nakatayo ang alamat. Isang katahimikan sa sold-out Manchester Arena sa mga sumunod na segundo. Hindi lang to simpleng pagkatalo. Ito ang pamamaalam ng isang legend pagkatapos ideklara ang kanyang pagreretiro. Noong 2022, bumalik si Hatton sa isang exhibition kontra sa isang alamat ng Mexico, Marco Antonio Barrera. Sa labang to, walang talo at panalo. Pure entertainment at exhibition lang. 2 Hall of Fame na parehong mapait ang sinapit kay Pacquiao. Ngayon, naging inspirasyon si Ricky Hatton. Hindi palaging kamao ang pinakamabigat na tama, kundi sugat na iniwan ng mapait na pagkatalo. Si Ricky Hatton ay hindi lang boksingero. Isa siyang simbolo ng tapang, ng pagbagsak at ng muling pagbangon. Sa huli, ang tunay na mandirigma, hindi lang lumalaban sa ring, kundi lumalaban rin sa tunay na buhay.